So hello everyone and welcome back sa ating continuation sa case 1 and case 2. And here meron tayong example na case 1 and makalaman natin case 1 to because we have an add exponent sa given natin. And as you can see here, para silang add. And kailangan mo mamili ngayon. Ang tip na natin tandaan is palagi natin piliin yung mas less than o yung mas maliit na exponent. And here makikita natin na ang pinakamaliit ay yung cube. So ito yung re-reduce natin ng isa times natin pang-isa. So let's start sa ating example. So here, reduce lang natin siya ng isa. So sin 2 3 theta cosine 9 3 theta times sin 3 theta. And here, makikita natin dito na dalawa na yung sin and dalawa na natin yung sin. Kailangan natin eliminate yung isa, which is yung cosine 9. So here makikita natin dito 9, yung cosine 9 potentially pwede natin tanggalin since dalawa na to, pero meron tayo dito sin square and meron tong identity. Ang identity ng sin square ay 1 minus cosine square 3 theta. Ayan. Tapos cosine 9 3 theta times sin 3 theta. Yan yung malalaman natin dito na kailangan pala natin tagalin is yung sin 3 theta. So, ang yun natin ay magiging cosine 3 theta. And ang d yun nito is negative sin 3 theta and then 3 here d theta. Makikita natin dito na sobra tayo, so kailangan natin mag-divide dito ng negative 3. So d over negative 3 natin, ayun, this natin will be sin 3 theta. And here makikita na natin ito tanggalin. So punta tayo dito, itong d over 3 pwede mo na siyang ilabas kagad, so 1/3 na to. And then integral of 1 minus u square tapos u9. Here, pwede natin to distribute sa loob. So, negative 1/3 integral ng u9 minus u11. And here, pwede na tayo mag-integrate. So, pwede natin dito 1/3 u10 over 10 minus u12 over 12 plus c. So, ang final answer natin is negative 1/3. Yun natin is cosine. So, cosine 10 3 theta over 10 minus cosine 12 3 theta over 12 plus c. Or, pwede natin final answer dito is negative cosine 10 3 theta over 30 minus cosine 12 3 theta and 36 plus c. Ayan, either sa dulang to ay pwedeng sagot. So now magbigay naman tayo ng example na case 2. So tayo sa case 2 ngayon. So go tayo dito sa kabila. Ayan. So, meron tayo dito, integral of sin 4, 5x, cosine 2, 5x dx. So, here, dito naman tayo. And ang rule natin dito is, dapat even yung dalawang exponent natin. As you can see here, dalawang exponent natin na gumagamit ng even numbers. And then, kailangan natin rule dito is, yung pinakamataas naman ng kailangan natin i-reduce ng dalawa. And ito times mo sa na-reduce mo. So here,
Yung sample, so sine yung kukunin natin, which is maging equals sine square 5x cosine square 5x times sine square 5x. So, ganyan siya. Reduce mo by 2 lang. So, sa next step natin is lahat ito may identity and we will write it off na here. So, ang mga identity nito, sine square is 1/2 1 minus cosine 10x plus 1/2 1 minus cosine 10x times 1/2 1 plus cosine 10x. So here, ang sunod natin pwedeng gawin dito is pwede muna tayo mag-let u, pero hindi natin nahanapin ang derivative. And yung u na yun ay purpose lang yun para hindi humaba ang ating nakasulat. So, ang u natin ito ay pwede natin gawin cosine 10x. And kung natatanong kayo kung bakit ito, ang recall natin kapag ka case 2, ang sine square is naka-indicate siya as 1/2 1 minus cosine 2x. And ang cosine naman is 1/2 1 plus cosine 2x. Kaya ito naging 10 because times natin dito by 12 times 2 equals to 10. So, ayun siya guys. So, here, dahil na yun na natin to, pwede natin ilabas tong 1/2 na tatlo. And this will be equivalent to 1/8. Pwede natin ito ilabas. So, let's replace the cosine 10x to u. So, 1 minus u. 1 minus u. And 1 plus u. Yan. And what pwede natin gawin dito is to FOIL this first. Itong positive at negative muna. So, here we have 1 minus 2. And this, pag ito ay final mo, ang magiging sagot natin is 1 minus u square. And then, saka natin to i-FOIL naman itong dalawang to. So, ang magiging sagot natin dito is 1/8 integral of 1 then inner minus u square, then inner minus u, and plus u cube dx. And after none, pwede natin muna ibalik yung u. So 1 minus cosine square 10x minus cosine 10x plus cosine 3 10x. Yeah. So, binalik lang natin to guys. Itong cosine. Kasi nag-integrate na tayo. Ay, nag-FOIL method tayo dito. At nag-view. So, after dito is may makikita tayo dito na identity uli na pwede natin uli gamitin ng ganito. Which is yung cosine square. As you can see, meron sa ditong given. So, let's say write this. 1/8. This will be 1 minus 1/2. Then cosine square, 1 plus cosine, then times 2 ulit dito. This will be 20x now. Then minus cosine 10x plus this can be, dahil add dahil add exponent ito, we can now break it down. We need to reduce this by 1 and then times it to the reduce 1, and so this will be cosine square 10x times cosine 10x dx. So here
kita natin dito na mahaba na ang ating format. And here, meron ulit tayong identity dito na pwedeng gamitin, which is a cosine square. But first, let's rewrite this. 1/8, then integral of 1 minus 1/2. And this 1/2 is, you can distribute this. So here you need to distribute this 1/2 to the inside. So this will be just negative 1/2, which is nalagay ko na. Then this will be minus 1/2 cosine 20x minus, then rewrite this cosine 10x plus, this will be here, this, since this is a case 1, we will just put 1 minus sine 1 minus sine 10x, and then just simply put the cosine 10x dx. So here, bakit natin hindi ito winahanap? Because in the rule of case 1, cosine square is just only a 1 minus sine 10x. And the sine square naman sa case 1 is 1 plus cosine naman. So, here naman is pwede na nating makancel. May pwede tayong makancel dito, which is the negative cosine 10x and then the this 10x, because that will equate lang to 0. So, we need to rewrite na ulit. 1/8 1/2 minus, here inequate na rin natin to. 1 minus 1/2 is just simply 1/2 lang din. So 1/2 and then minus 1/2 cosine 20 x, then cancel na to. Just simply put the sine square 10x so here we can now get the integral of everyone. So 1/8, the integral of this is just simply 1/2 x minus, this will be 1/2, and then this one will be sine 20x, and then the the integral of this and the derivative of this is 1/20. So minus 1 10 sine 3 10/3 plus c. And now our final answer will be 1/8 x over 2 minus sine 20 x 40 minus sine 3 10x 30 plus c. There is our final answer. So, ayun guys, and thank you for watching.